Pangahakot ng medalya ni Carl Idro-Yulu sa Thailand, kinilala ng Adamson. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ibinandera ni Angelica Yulo ang ginawang pagkilala ng Adamson University sa kanyang anak na si Carl Idro-Yulu matapos umakyat ng medalya sa larangan ng gymnastic. Proud na proud siyempre ang kananay nito Olympic gold medalist Carlos Yulo sa tagumpay ni Carl Idro sa sinalihang international sports competition. Nakapag-uwi ng gold at silver medals ang nakababatang kapatid ni Kaloy sa 3rd JRC Artistic Gymnastic Stars Championships 2024 na ginanap sa Bangkok, Thailand nitong nagdaang November 1 hanggang 3, 2024. Hinakot na binata ang 4 na gintong medalya mula sa individual all-around floor, exercise, steel rings at vault categories. 2 silver medal naman ang kanyang napanalunan mula sa parallel bars at team category. Ni-reacher ni Angelica ang nakapost sa Facebook account ng Adamson kung saan makikita nga ang courtesy call ni Carl Idro sa pangalan ng banggit na university. Sa ilang litratong nakapost sa nasabing FB page ay nakasama rin ni Idro ang kanyang nanay na si Angelica at nakababatang kapatid na si Eliza Yulo. Falcon gymnast Carl Jarrell Idro-Yulu paid a courtesy visit to the university president this morning. Idro won 4 gold medals and 2 silver medals in the 3rd GRC Artistic Gymnastic Stars Championships 2024 Bangkok, Thailand. Ang bahagi ng post ng universidad. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 ng Adamson University si Carl Idro. Nauna ritong ibinandera ng ama ni Carl si Mark Andrew Yulo ang pagkakapanalo ng anak sa GRC Artistic Gymnastic Stars Championships 2024 sa pamamagitan ng Facebook pinati ni Mark Andrew si Idro matapos sumataw sa individual. Narepost ng tatay ni Idro ang video clip ng winning moment na nakapost sa FB page ng anak na naging dahilan ng pagkapanalo nito sa naturang sports event. Ang nakalagay sa caption ng post ng nakababatang kapatid ni Carlos, Idro's full shining moment. Let's take a look of Idro's incredible performance in his floor exercise routine, which showcases outstanding gymnastic skills and earned him a gold medal. Mababasa naman sa FB status ni Mark Andrew ang mensahe, tahimik mong ipanalo ang mga pangarap mo anak. Naway gabayan ka ng may kapal sa inyong mga laban. Dito lang kami ng mama mo appear, ang buong post ng tatay ni Idro. At sa kabilang balita naman, Pinoy pride si Carl Idro-Yulu at iba pang Filipino gymnast ay nanalo ng 34 na medalya sa GRC Gymnastic Stars Championships. Congratulations sa lahat ng batang Pinoy gymnast na sumabak sa GRC Gymnastic Stars Championships. Ay gimnastiko ay nakakuha ng makabaluang atensyon sa Pilipinas. Salamat sa inspiradong tagumpay ng 2-time gold medalist na si Carlos Yulo. Ang kanyang mga tagumpay ay nag-udyok sa isang bagong henerasyon ng mga batang gymnast na maghangad ng mas mataas at ituloy ang kanilang mga pangarap sa e-sport. Atin ituloy ang kanilang pangarap sa sport. Isang kapansin-pansing sandali ang dumating sa 3rd GRC Artistic Gymnastic Stars Championships sa Bangkok, Thailand, kung saan isang mahusay na grupo ng mga batang Filipino gymnast at ang sumunod sa yapak ni Carlos at nag-uwi ng kabuang 34 na prestiyosong medalya. Kabilang sa mga top performer ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Carl Jarrell Idro-Yulu. Nanalo siya ng 3 gintong medalya sa floor exercise, steel rings at vault event finals, kasama ang 1 ginto sa individual all-around. Kahangahangang nakamit ni Carl ang 2 pilak na medalya sa parallel bars at team events. Kasama niya sa tagumpay si King CJ Pernia mula sa Club Gymnastic Pasig Incorporation na nanalo ng bronze medal sa vault event noong apparatus finals. Nakamit naman ni Jacob Macison Alvarez ang isang kahangang sweep na nalo ng 5 gintong medalya at 2 pilak na medalya sa lahat ng mga kaganapan. Bilang karagdagan sa listahan ng mga tagumpay, nagniningin ang ilang batang Filipinong gymnast sa Australian level competition. Mga Australian level 3, nakakuha si Andre De Leon ng 2 ginto at 1 tanso habang si Prince Kenji Sumabal ay nakakuha ng 2 ginto at 2 pilak. Inangkin ni Chelsea Linho ang 3 gintong medalya. Si Sofia Denise Flores ay nanalo ng pilak at tanso at si Akela Zafarina Perez ay nag-uwi ng 2 ginto sa WAG Australian Level 2. Samantala sa WAG Australian Level 4, Maria si Elizabeth Medina ay nanalo ng 2 ginto at 1 pilak at si Marian Antoinette Domingo ay nakakuha ng 1 pilak. Inangkin din ni Sasha Amara Santos ang bronze medalya sa parehong kategorya. Ang WAG Australian Level 4 girls team ay humanga sa kanilang mahusay na pagtutulungan at naiuwi ang gintong medalya sa team event. Samantalang nakakuha ng silver medal ang MAG Junior team ng Pilipinas
sa male team category. Tingnan ang listahan ng mga Pinoy athletes na sumabak sa kamakailang Paris Olympics 2024. Gretchen Barreto, isa ng bilyonaryo, nais bilhin ng RCBC Plaza through kaya. Viral ngayon si Gretchen Barreto sa Facebook account na Daily News PH. Ang chikang nais bilhin ni Gretchen Barreto ang RCBC Plaza, bagay na maraming nagkomento imposible. Base sa Google, ang may-ari ng RCBC Plaza ay ang Yukinko Group of Companies. Sa pinakahuling ulat mo sa Google noong August 6 ay sinabi ni Ginoong Lorenzo Tan, presidente at CEO ng RCBC Realty Corporation, na nagmamay-ari ng RCBC Plaza, transitioning to renewable energy aligns perfectly with our vision for RCBC Plaza. Ayon sa ulit ng Daily News Showbiz Facebook account na isinulat ng nangangalang Maricel Pancho na may titulong Gretchen Barreto now, a billionaire sits sights on buying the TCBC Tower. Dagdag pa, ang Filipino socialite, dating actress at ngayon ay isang bilyonaryo na si Gretchen Barreto ay gumawa ng mga wave kamakailan, hindi lamang para sa kanyang marangyang pamumuhay, kundi para sa kanyang kahangahangang paglipat sa mundo ng negosyo. Ngayon ay napaulat na bilyonaryo sa kanyang online business at partnership kay Atong Ang. Si Barreto ay napahayag umano ng interes na bilhin ang prestiyosong RCBC Tower na pagmamay-ari ng pamilyang Yukinko bilang bahagi ng kanyang pangmatagalang pamumuhunan sa pagre-retiro. Gayunpaman, sa kanyang kontrobersyal na kasaysayan na may kaugnayan sa gusali at sa mga may-ari nito, marami ang nagtataka kung isaalang-alang ba ng pamilyang Yukinko ang pagbibinta. Si Gretchen na sumikat noong 1980s at 90s para sa kanyang mapangahas na papel sa Filipino cinema ay nananatili sa mata ng publiko sa kabila ng pag-aktra sa pag-arte. Ngayon isa na siyang kabit sa mga entertainment website, social media na madalas nakikita kasama ang kanyang mga kapatid na si Claudine at Marjorie Barreto. Ang kanyang high-profile na relasyon sa bilyonaryong negosyante si Tony Boy Cuangco ay nagpapanatili din sa kanya sa spotlight na nagpapahintulot sa mga tagahanga na manatiling konektado sa kanyang kaakit-akit na buhay. Isang kasumpa-sumpa na pangyayari sa nakaraan ni Gretchen na naganap sa RCBC Tower ay patuloy na nakakaakit ang atensyon mula sa mga marites at iba pang nakakaalala ng kwento. Ayon sa mga kumakalat na kwento sa social media, si Gretchen ay madalas na bumikita sa isang marangyang spa sa RCBC Tower at madalas ay mas gusto niyang magkaroon ng elevator sa kanyang sarili, kasama lamang ang kanyang personal assistant at 4 na bodyguards. Hindi umano siya komportable sa pagbabahagi ng elevator sa mga istanghero. As the story goes on, by occasion, pumasok sa isang elevator ang isang matandang babae at ang kanyang assistant at magalang nang umiti kay Gretchen. Inutusan umano ni Barreto ang kanyang mga bodyguard na hilingin sa dalawang babae na umalis sa elevator, isang kahilingan na kanilang sinunod. Gayunpaman, ang matandang babae pala ay walang iba kundi si Vivian Yukinko, isang may-ari ng RCBC Tower. Ang hindi pagkakaunawaan ay naiulat na humantong kay Vivian Yukinko na atasan ang seguridad na escort si Gretchen palabas ng gusali na sinundan ng isang habang buhay na pagbabawal sa pagpasok sa RCBC Tower.